Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Bali mga ganap na po pala ito kahapon. Paggising ko nga po ay nadatnan ko po dito si Papa sa sala na nanonood na po kaagad siya ng TV. Hello Ghost po pala, ito pong title ng pinapanood ni Papa. At habang nanonood nga din po ako ay nagustuhan ko nga din po yung kwento niya. Kakauwi lang po pala ni Papa dito, galing po siya ng night duty. At dahil naglalaba po pala si Mama sa mga oras na yan, ay ako na nga lang po yung inutusan niyang magluto ng almusal namin na pansit canton. Habang nagluluto po pala ako dito, sabi ko nga po kay Papa ay i-pause niya po muna yung pinapanood namin. Gusto ko nga din po kasing mapanood yung buong kwento po nun. Kaya in-stop nga po muna ni Papa at hinintay niya nga lang po akong matapos dito. At pagkaluto ko po pala nito pong pansit canton ay si Mama na po pala ang nagtanggal ng tubig. Baka daw po kasi ay matapon ko pa daw po. Lalo na nga po at medyo madami po itong naluto ko. At dahil gusto nga din daw po ni Mama ng tuyo ay nagluto na nga din po siya. Tapos, yung napagprituhan nga po pala ni Mama ng tuyo, ay ginamit niya nga po yun na pansangag ng natira po naming kanin kagabi. At pagkatapos na nga din pong magluto ni Mama ng tuyo, ay hinanda ko na rin po pala ito pong kakainin namin. Medyo nagugutom na nga din daw po kasi si Papa. At pinlay na nga lang din po niya yung pinapanood namin. Sabi nga po niya ay panoorin na nga lang din daw po namin yun ulit. At nung kakain na nga din po kami ay pinatay na nga lang din po ni Papa yung TV. Wala rin naman daw po kasing manonood dahil po kakain po muna kami. At itutuloy na nga lang daw po namin yun pagkatapos po namin kumain. Kakauwi nga lang din po pala ng dalawang pinsan ko dito. Hinatid po kasi sila ng papa nila. Kaya tinawag na nga lang po sila ni Mama para dito na nga lang din daw po sila kumain. At nung pagkatapos na nga po namin kumain mga kalabs ay inumpisahan ko na nga din po yung gagawin ko pong arts. Hindi na nga din po ako nanood at si Papa na nga lang po ang nagpatuloy doon. At dahil gusto nga din daw po ng pinsan ko na magpancher-pancher, ay tinulungan niya na nga lang din po ako sa pagpapancher. Gusto niya nga din daw po kasing matry yung ginagawa ko. Gagamitin ko po kasi yung mga bilog-bilog na napancher niya mga kalobs. At habang ginagawa niya nga po yun, eto nga at nagdodrawing na nga din po ako ng sunflower. Sunflower na design po kasi yung napili ko pong gagawin ko. Inumpisahan ko po pala ito kagabi at mukha nga po ni Elsa yung nagawa ko. Wala po kasi akong colored paper na pangkulay ko po sa mukha niya, kaya iniba ko na nga lang po. Ginuguhitan ko nga po muna ito ng sunflower bago ko nga po ito dikitan ng pinagpansyaran ng pinsan ko. 4 na pirasong bulaklak po pala, eto pong idodrawing ko. Hindi ko nga din po alam kung maganda po yung kalalabasan nito mamaya. Yung una ko nga din pong naisip bago po yung Elsa ay rosas nga po sana yung gagawin ko. Pero napunta nga po dito sa sunflower. Nadikitan ko na po pala yung isang bulaklak mga kalabs. At dito nga po sa gitna ng sunflower ay dinidikitan ko nga po ito ng kulay brown na colored paper. Medyo matagal nga din po itong gawin pero kailangan nga lang po ng tiyaga. At dapat maayos nga din po ang pagkakalagay ng mga colored paper. Pangit din po kasi kapag po sumobra sa guhit.
Glue po pala yung ginagamit ko pong pandikit dito. At habang ginagawa ko nga po ito ay binigyan nga po ako ni Mama ng hinog na mangga. Nako nga mga kalabs, at gusto ko nga din po ng hinog na mangga. Hiningi nga lang din po ito ni Mama kay Nanay. Nagbalat nga din po kasi siya ng maraming mangga. Eto po pala yung nagawa ko mga kalabs, pero kulang pa nga po yan. Mas gaganda po siguro ito kapag tapos ko na po lahat itong gawin. Pero sa ngayon ay nag-e-enjoy nga po muna ako sa pagkain ko po ng mangga. At pagkatapos nga po palang naglaban ni Mama mga kalabs ay nagpaluto po siya kay Kuya ng noodles. Nagutom din daw po kasi si Mama mga kalabs. Hapon na rin po kasi nung natapos po si Mamang maglaba. Natatagalan daw po kasi siyang maglaba sa mga damit daw po ng mga pinsan kong maliliit. At kagabi po pala ay nagluto po si Mama ng masarap na adobong kangkong. Eto nga po yung gusto ko pong sinasabi kay Mama na lutuin niya. Sakto rin po kasing nagtinda po si Lola ng gulay. Kaya kumuha po si Mama ng 2 taling kangkong. Manok po pala ang isinahog ni Mama dito na imbes po sana ay karne po ng baboy at saka po tokwa. Kaya lang ay hindi naman po sila nakaalis nilang 2 ni Papa para po bumili ng tokwa. Masarap po kasi yung tokwa at baboy tapos may kangkong mga kalabs. Wala po palang nailagay si Mama dito na oyster sauce. Pero okay lang, ang mahalaga naman po ay adobong kangkong ang ulam namin. Sa totoo nga lang po ay matagal ko na nga din pong sinasabi kay Mama na magluto po siya ng ganito. At sa wakas mga kalabs at nakaulam na rin po kami ng adobong kangkong. At pagkahanda nga po ni Mama ng pagkain namin ay kaagad na nga din po akong nagsandok. Bigla nga po kasi akong natakam mga kalabs. Tignan niyo naman po yung dami ng gulay na nasa plato ko. Sa totoo nga lang po mga kalabs ay padagdag nga din po ako ng padagdag ng gulay dito. Nagustuhan ko po kasi talaga yung pagkaluto ni Mama dito. O di kaya ay namiss ko lang din po siguro na mag-ulam ng adobong kangkong. Yun lang po mga kalabs. Maraming salamat po sa panonood ninyo. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po!